Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli ay binibigyang pagkakataon ng Rabay. Bagamat tayo po ay narito sa ibang lugar, dito po ay sa Georgetown, Texas. Kami po ay aasa mahal naming Ama at ang aming Rabay na kayo po magbibigay sa amin ng aral na aming ibabahagi sa bawat isa. At sa aral po na aming maririnig, isama ko po doon ang aking sarili na kami po sana magkaroon ng pangunawa at kaalaman para maibuhay po namin ang salitang aming maunawaan at sana ay maluwalhati po namin ang iyong napakadakilang pangalan at kami po sana ay patuloy na patatagin mo sa aming mga pananampalataya sa ikaluluwalhati pong lalo ng napakadakilang pangalan ng aming Amang Yahweh, ang iyong Ama at Elohim at ang sa ikaluluwalhati at ikalulugod din po ng aming Rabay Yeshua HaMashiach. Kaya mahal naming Rabay, aasa kami na kayo ang magsasalita sa aking bibig at sa ikaluluwalhati po ng pangalan ng aming Amang Yahweh, naway kami po ay magkaroon ng kaluguran na makarinig ng iyong aral. Kaya mga kapatid, magsimula po tayo sa aral na ibinigay ng Rabay. At katulad po ng ating laging sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, ang aral po ng ating Rabay ay muli para sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil alam po natin na sa bawat araw na ginawa ng Ama, hindi po natin alam kung ito na po yung huli nating araw. Dahil alam natin ng kwento na sa araw-araw na ginawa ng Ama, marami po ang namamatay at hindi nakakauwi sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Bagamat tayo po ay pinagpala na makarinig uli ng aral ng ating Rabay, tayo po ay hindi exempted sa ganitong mga pangyayari. Kaya ang ating pong buhay ay lagi nating inaalala at hinihiling sa Ama na tayo po ay kanyang ingatan at ilayo sa lahat ng mga masasama. At sana ay magawa po natin ang ating mga misyon sa buhay na ibinigay sa ating gawain bago niya tayo kunin. At isa po nating misyon matuto sa aral ng ating Rabay. At ito ay sana ay maimulat din natin sa ating mga anak at mga apo at maging mas maayos po sana ang ating buhay araw-araw. Kaya kung tayo po nakahanda na, ang pamagat po ng aral na ibinigay ng Rabay ay Crossroads of Faith, sangandaan ng pananampalataya. Ang ibig pong sabihin dumarating po sa ating buhay ang pagdedesisyon o pamimili kung aling daan ang ating tatahakin sa ating pang-araw-araw na karanasan sa buhay. Sangandaan ng buhay, ibig sabihin sangandaan ng pananampalataya. May mga pagkakataon na tinatanong natin ang ating sarili kung tayo ba ay magpapatuloy sa pananampalataya o tayo ay lilihis sa kaliwa o kaya ay lilihis sa kanan. Nasa ating pong pagpipili araw-araw. And we pray na sa salitang ating naririnig at nababasa, magabayan po sana tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na po kung tayo po ay nasa gitna ng mga bagabag po natin sa buhay, mga suliranin at mga desisyon na hindi natin alam kung minsan kung paano natin bibigyang kalunasan o kalutasan ang mga nararanasan nating mga suliranin sa buhay. Dahil kung titignan po natin, ang ating pong buhay ay araw-araw na pamimili. Tayo ang mamimili po sa buhay na gusto po natin. At often than not, tayo po ay nagiging tawag dito, nagkakaroon ng kapighatian sa buhay dahil tayo mismo ang nagkaroon ng maling desisyon. Dahil tayo ay nagkulang sa pag-aalala sa mga aral na narinig natin o sometimes dahil sa maling advice na ating narinig. Dahil hindi tayo humingi ng advice doon sa dapat na pagkuhanan natin ng advice sana. We pray na sa aral na naririnig natin tuwing araw ng pagsamba at sa mga Bible study po natin at Women's Ministry, we pray na lumalawak po yung ating pangunawa. Talasasin po natin ang aral na ibinigay ng Rabay dahil sa aral po ng Rabay sa araw pong ito, mayroon po tayong dapat makuhang lesson
dahil sa sangangdaan ng buhay, dito natin mauunawaan kung gaano ang kahalagahan ng ating mga ginagawa. Yung pagdedesisyon po natin sa ating buhay. Paano ba natin ito gaganapin? Sino ang ating tatawagan sa oras ng ating mga pagdedesisyon sa buhay? At paano tayo magdedesisyon base sa mga narinig na nating mga aral? Yung pamimili natin ng tamang daan o yung tamang sabi dito hanap buhay o tamang mapapangasawa kung tayo po ay mga dalaga at binata. Ayan yung mga dalaga po natin, mga binata. Sa pagpili natin na makakasama sa buhay, paano po natin ito pipiliin? At sino yung ating bibigyang diin na pagkuhanan ng tinatawag na payo? Yung paano tayo mamuhay araw-araw? Ano po? At sa ating mga desisyon, isinasaalang-alang ba natin ang pananampalataya o tinitignan natin yung ating mga pinag-aralan? Yung ating mga kinukuhang mga advisor, sila ba yung nagbibigay sa atin ng impluensya para tayo mabuhay araw-araw? Sa pagpili natin ng karir sa buhay, yung mga magiging hanap buhay natin balang araw sa ating pag-aaral, paano ba natin ito bibigyan diin? So ito yung mga bagay na ito ang bibigyan natin ng pansin sa sangangdaan ng buhay. Ito yung aral na ibinigay ng Rabbi, and we pray na tayo po ay may kahit pa paano may makuhang aral. Now, simulan po natin ang kwento dito sa aklat ng Proverbio. Chapter 3, verse 5 and 6. Sa unang bugso ng ating aral, makikita po natin yung kahalagahan agad kung kanino tayo magtitiwala sa kahalagahan kung paano tayo magdedesisyon sa ating buhay. Ibig sabihin hindi nung tayo ay bata pa. Dahil nung tayo po ay bata pa, tayo po ay dumidepende sa ating mga magulang. Ito yung panahon na tayo na yung hustong edad, hustong pangunawa, at tayo ang magdedesisyon para sa ating sarili. Dahil at the end of the day, tayo ang makakaranas ng magiging kahihinatnan ng ating desisyon. It's either tayo po ba ay mapapalungi sa kaliwa, mapapanuto, or tayo po ay magkakaroon ng mga kapighatian. Simulan po natin ang kwento dito sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Sabi po niya dito sa kwento, tumiwala ka kay Amang Yahweh ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Now, alam po ninyo, nang tayo po ay naging matanda na, ayan, nung tayo na po ay nakaunawa ng tama at mali, ang feeling natin sa ating sarili kaya na nating tumayo sa ating mga paa. Tama po yun. Kasama po yan sa pagtanda, kasama po yan sa pagiging mature. Pero ang tanong paano ba natin gagabayan ng ating sarili sa mga gagawin nating desisyon sa buhay? Alam po ninyo, nung ako po ay bata-bata pa na kasing katulad po ninyo, hanggang ngayon, may mga pagkakataon na marami akong naging daplis sa buhay. Yan, yung salitang daplis nagmula sa ating kapatid na Carlito, alam ko narito siya. Na marami tayong daplis. Hindi lang nung tayo ay bata-bata pa, kundi marami tayong daplis bagamat tayo ay medyo tumanda na. Pero I pray na nababawasan yung daplis natin. Ano po? Dahil ibig sabihin natututo po tayo sa buhay. Pero ang punto rito kanino tayo magtitiwala at kanino natin ilalagat ang ating pasya? Kanino tayo hihingi ng maayos na pagbibigyan ng pasya sa ating pagdedesisyon, sa ating pang-araw-araw na buhay? Sabi po niya rito, magtiwala ka kay Amang Yahweh. Alam po ninyo, meron tayong sinasabing trust issue. Kapag pinag-uusapan na yung pagtitiwala, sometimes, ano niyo po, sometimes hindi nauuna sa listahan si Amang Yahweh sa trust issue. May mga pagkakataon na nakalagay yung ating pangalan sa unang listahan. Kumbaga, mas dinidinig natin ang ating pangunawa, yung ating sarili, lalo na't kung tayo ay nakapag-aral at medyo matanda na rin.
Iniisip natin na we can do it. Sinasabi natin sa ating sarili na kaya natin. Pero nakalimutan natin yung salita na magtiwala ka kay Amang Yahweh, sabi niya, at huwag kang manalig sa iyong sinasabing sariling pangunawa. Dito tayo namamali sa ating buhay dahil sa ating trust issue. Feeling natin ay mas marunong tayo doon sa lumikha sa atin. May mga pagkakataon na ginagawa na natin ang isang bagay na hindi man lang natin isinasaalang-alang si Amang Yahweh sa ating kwento. Dumarating yung punto na iniisip natin na yung ating pangunawa, ganun din yung pangunawa ni Amang Yahweh. Nakalimutan natin na nasulat na si Amang Yahweh mismo ang nagsabi kung gaano kalayo ang pagitan ng langit at lupa, ganon kalayo ang ating mga pangunawa sa kanyang pangunawa. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Jeremias chapter 17, Jeremias chapter 17, Jeremias chapter 17, ito ang sinasabi. Jeremias chapter 17, verse 7 and 8. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang lakas ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay kay Amang Yahweh. Ouch. Now, sabi po niya kanina sa proverbio, magtiwala ka kay Amang Yahweh ng iyong buong puso at huwag kang, sabi niya, umasa sa iyong sariling pangunawa. Ibig sabihin kung aasahan natin ang ating sarili sa ating pang-araw-araw na buhay, samantalang narinig natin noong nakaraang aral na ang tao ay hindi kayang dumaan o mamuhay ng maayos sa kanyang sarili. Meaning hindi daw maaasahan na ang tao ay magkakaroon ng maayos na desisyon sa buhay. Ang ibig po niyang sabihin yung mga desisyon daw po natin taliwas sa desisyon ni Amang Yahweh. Kaya kailangan natin ang gabay ni Amang Yahweh sa ating buhay. Kaya sinasabi dito sa aklat ni Jeremias, sabi niya, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Now, tanong ko sa inyo mga kapatid, sa mga nakaraang desisyon ninyo sa buhay, kanino kayo nagtiwala? At sa mga naging pagtitiwala ninyo, naging maayos ba yung kinalabasan ng inyong mga desisyon sa buhay? Sa mga nararanasan ninyong kabagabagan, sino sa tingin ninyo ang nagbigay sa inyo ng desisyon para gawin ang isang bagay kung naging dahilan ng inyong kabagabagan? Nung tayo po ay nagdesisyon na mag-asawa, ayan, tabi-tabi po, ano po? Nung tayo ay nagdesisyon na mag-asawa, sino ang ating binigyan ng advice o kinuhanan ng advice? Nakita natin yung papapangasawa natin, gwapo. Ayan. Gwapo, basta gwapo. Basta gusto mo, gwapo. Ayan, nakapag-asawa ka na ng gwapo. Now, pag dumarating yung oras ng kainan, may makakain ka ba doon sa pagkainan? Pag oras ng pagsamba, kasama ka ba ng iyong asawang gwapo sa pagsamba? Pag may pangangailangan yung mga anak mo, na ibibigay ba ng asawa mong gwapo? Ayan. Balik rin naman natin, gusto mo maganda? Ayan, pwedeng pang Miss Universe. Ang tanong kapag araw ba ng sahod, may natitira sa sahod mo at hindi nawawala ka agad? Hindi ba siya bill mo ko, bili dito, bili doon? Meron kayong naiipon ba kahit papaano? Kapag araw ba ng pagsamba, kasama mo ang iyong pamilya, kasama mo ang iyong asawa. Ito yung mga bagay na isinasaalang-alang dapat natin. Ano po? Bago tayo magdesisyon sa ating buhay, kung tayo po ay maghahanap ng makakasama sa buhay. Ito po ay yung life decision na sinasabi natin na ating kakaharapin one way or the other. Sa paghahanap natin ng karir, sa paghahanap natin ng hanap buhay, ayan, narinig natin yung patutuon ng ating anak na si Kim. We pray, na mapanuto tayo sa buhay, na makita natin na ang ating magiging desisyon, una, sabi niya,
Itiniwala natin kay Amang Yahweh. Ibinigay natin kay Amang Yahweh yung pagpapasya. Hindi natin dapat tularan yung sinasabi dito sa Jeremias na sinasabi niya, sumpain ng tao na nagtitiwala sa sariling tao o sa kanyang kapwa-tao. And then sabi niya, at ginagawang lakas ang kanyang bisig at ang puso niya ay humihiwalay kay Amang Yahweh. Ang ginagamit daw natin sa pagpapasya ay yung ating bisig o yung ating sariling pangunawa, yung ating katalinuhan. Kung minsan yung ating pinag-aralan, yung ating ibinibase. Now, one way or the other, tama. Pero wag natin gawing ultimate choice o ultimate decision making yung ating mga nagiging pag-aaral o mga naging diploma. Bagamat tayo po ay may pangunawa dahil sa ating mga pinag-aralan at mga karanasan sa buhay, pero ang aking payo bilang kapatid niyo pananampalataya at the end of the day, no po, hilingin natin kay Amang Yahweh siyang magpasya para sa atin. Ako mismo ay maraming mga patutuo sa ganitong mga bagay. At until nang ako po'y magtiwala ng tuluyan kay Amang Yahweh, then and only then, naging maayos po yung aming buhay. Ano po? Now, inaamin ko, marami akong naging daplis. I learned from my daplis. Natuto ako sa aking mga pagkakamali. At unti-unti ay ipinapamulat ko sa aking mga anak, sa aming mga anak, na one way or the other, ay matuto sila sa aming mga daplis. Ganon din sana kayo mga kapatid, sa mga magulang, mga anak, matuto kayo sa mga pagkakamali ng inyong mga magulang. At kayo namang mga anak, we pray na hindi nyo magawa ang mga naging pagkakamali namin, kundi mas maging maayos ang inyong buhay. Sa pagdidesisyon, sabi niya, si Amang Yahweh ang ating bigyang pagtitiwala. And then 7, mapalad ang tao na tumitiwala kay Amang Yahweh at ang pag-asa ay si Amang Yahweh. Mapalad daw ang tao na nagtitiwala kay Amang Yahweh. Now, bagamat sa unang tingin, maaaring hindi ayon sa yung gusto yung nangyayari sa iyong buhay. Sa unang tingin, parang hindi umaayon yung pangarap mo sa unang tingin. Pero at the end of the day, kung ito ay galing kay Amang Yahweh na pagpapasya, tandaan mong sinabi niya sa verse 8, sapagkat siya, meaning yung tao, na nagtiwala kay Amang Yahweh sa kanyang pasya, ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog. Hindi ito matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay palaging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Yun daw ang kahalintulad ng taong nagtitiwala kay Amang Yahweh at naghihintay ng pasya ng Ama sa kanyang magiging desisyon sa buhay. Katulad daw po niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Hindi magkakaroon ng tagtuyo, meaning hindi mawawalan kahit kailan ng pagkain sa kanyang kapagkainan. Now, kung mapapansin ninyo, yung pagkain ng sinabi ko, hindi ko sinabi na siya ay magtatayo ng mansyon. Hindi ko sinabi na siya ay magkakaroon ng kotse. Hindi ko sinabi na siya magkapagsusuot ng mga mamahaling damit. Hindi yun ang sinabi ko. Ang sabi ko, hindi siya mawawalan ng kanyang pagkain sa kanyang kapagkainan. Bakit? Those are the basic things na hindi hahayaan ni Amang Yahweh na tumigil sa pagbibigay ng ating pangangailangan. The rest, kung mamarapatin at gugustuhin ng Ama, ibibigay sa atin. Bakit hindi? Kung ito yung ating magiging pagpapala na dagdag. Now, sunod dito sa Proverbio chapter 23 verse 4. Now, narinig natin kanina sa Proverbio din, sabi niya, lean not in your own understanding. Ayan. Alam nyo, tayo bilang tao ay mayroong trust issue, sabi ko nga. More often than not, tayo po ay mas nagtitiwala sa ating sariling pangunawa. Pero sabi niya dito sa Proverbio chapter 23 verse 4, ito, huwag kang mainip sa pagyaman, tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Now, alam nyo, sa ating pangunawa, ang feeling natin,
Now, correct me if I'm wrong, ano? Ang pangunawa natin, kung sino yung mga mayayaman, sila yung mga pinagpapala. Tama, mali. Kaya nga nasulat, noong sinabi ng rabbi na kung ang mga mayayaman, ang sabi niya, mas mabuti pa daw yung kamelyo, pero sa ibang salin ng Biblia ay lubid, na pumasok sa butas ng karayom kaysa doon sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Ang sinabi ng mga apostol, kung ang mga mayayaman ay napakahirap pumasok, sino ang pwedeng pumasok sa kaharian? Yun ang kanilang pangunawa. Dahil ang kanilang pangunawa, maaaring katulad din natin ng iba sa atin. Ganyan din ang aking pangunawa noon. But I praise Father yan na bago. Ang ating din pangunawa, yung mga pinagpapala ng Ama ay yung mga umaasenso sa buhay. Mga kapatid ko, napakalaking maling pangunawa. Hindi po na yung mga pinagpapala ay yung mga mayayaman. Hindi po. Mas marami po ang pinagpapalang mga mahihirap. Alam niyo kung bakit? Dahil sila yung mas malapit sa lumikha. Na papayag man kayo hindi o sasang-ayon kayo hindi sa aking pangunawa ang sinasabi ng rabbi, mas mapapalad yung mga umaasa sa Ama. Dahil ito'y nasusulat. Binasa yata ng ating anak na si Nadnad yata sa Mateo chapter 7 yung mga mapapalad. Mapapalad yung naghihintay ng pag-asa sa Ama dahil sila po ay bibigyan ng pagpapala. At para bigyan kayo ng pangunawa kung bakit mas mapapalad yung mga nakikitang nangangailangan kaysa sa mga mayayaman, puntahan natin ang kwento ng ating rabbi nung siya ipinanganak dito sa lupa. Siya po ipinanganak na mahirap at hindi po siya pinanganak sa mansyon. Dahil doon po natin makikita na mas malapit ang Ama saan? Sa mga bagbag na puso. Yung palaging umaasa sa Ama kaysa sa mga nagsasabing mayaman sila at hindi na nila kailangan ng ating Amang Yahweh. Kaya sabi pa niya dito sa Roma chapter 12 verse 16. Roma 12:16. Ito pa pong dagdag niya. Roma 12:16. Mangag-isa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Ayan. Don't lean in your own understanding. Huwag nating pagtibayin. Huwag nating asahan lagi. Ano po? Na ang ating mga pangunawa ang siyang laging tama. Gawin nating background ang ating mga pangunawa, pero hindi ito magiging ultimate decision making. Kundi hintayin po natin at ibigay po natin ang kapasyahan sa ating Ama. Paano to gagawin? Base doon sa mga aral na naririnig natin at mga nababasa nating salita ng Ama na siyang gagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag daw tayong umasa sa ating mga sariling mga haka. Ano po? Kaya tandaan po natin, mapapaalad yung umaasa at nagtitiwala kay Amang Yahweh. Kaya tandaan po natin ang kwento. Ano po? At sabi pa niya dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Now, ito yung kapag tayo ay namimili ng ating mga desisyon sa buhay kung anong daan ng buhay ang ating gaganapin o gagawin. Sabi niya dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Tandaan nyo kanina sabi niya, magtiwala ka kay Amang Yahweh. Bakit tayo magtitiwala kay Amang Yahweh? For what reason? Lalo na kapag may kinalaman yung ating tinatawag na life decision. Tayo, yung puntong tayo ay nasa crossroad ng ating buhay, yung sangang daan. Hindi natin alam kung anong daan ang ating tatahakin. Sabi niya dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, Jeremiah 29:11,
Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ni Amang Yahweh. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Now, kung bibigyan nating daan dito sa verse 11, hindi ipinapangako ni Amang Yahweh ang maalwan na buhay. Hindi siya nangangako na ikaw ay titira sa mansyon. Hindi siya nangangako na hindi kanya bibigyan ng mga pagsubok sa buhay. Hindi siya nangangako na ikaw ay magkakaroon ng maraming mga pag-aari. Hindi po niya ipinangako ito. Actually, hindi niya ito ibinigay sa ating rabay, bagamat siya ay bugtong na anak nung siya narito sa lupa. Hindi dinala sa mansyon ng ating rabay nung siya narito sa lupa. Maging ang rabay mismo ang nagsabi, sabi niya, ang mga asong gubat ay may mga silong. Ang mga ibon ay may mga pugad. Pero ang anak ng tao, sabi niya, ni ang kanyang ulo ay walang mapaghimlayan. Wala po siyang sariling bahay na makikita natin. Nabasa pa natin ng rabay ay may iisang damit at iisang sandalyas. Now, siya po ay nag-iisang tanging anak ng ama pero hindi niya dinala sa mansyon. Hindi niya sinabi na magiging maayos ang kanyang buhay at walang kahirapang darating sa kanya. Alam natin ang kwento. Siya po ay inalipusta ng kanyang mga mahal sa buhay. Mismo mga kapatid niya sa laman ay hindi siya kinilala bilang isang Misaya. Naghirap po siya sa buhay, lalo na po nang ibigay niya ang kanyang sarili bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Pero ang ipinangako sa kanya at ipinapangako ng Ama sa atin, sabi niya, bibigyan niya tayo ng kapayapaan at magiging huling wakas. Now, paano tayo bibigyan ng kapayapaan dito sa sanlibutan? Yung pag-asa natin na anuman yung mangyari sa atin dito sa lupa, at the end of the day, yung kapayapaan natin, tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang kapayapaan natin. Na anuman yung mangyari sa atin, hindi tayo matitinan. Dahil alam natin na this too will pass. Alam natin na kung mauunawaan natin ang sinabi na Apostol Saulo na hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ayan. Kung mauunawaan natin itong mga kapatid ko, abay, yung paghihirap natin dito sa lupa, yung mga pangangailangan natin dito sa lupa, yung mga iniisip natin na mga anik-anik dito sa lupa, abay mga kapatid ko, anong sabi ni Saulo? Hindi pa nakikintal sa puso ng tao ang ganda at karitan ng mga bagay na inihahanda ng Ama. Hindi pa daw pumasok sa puso natin yung kagandahan ng naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan balang araw. Now, that alone mga kapatid ko is more than enough na sabihin natin sa ating sarili, ano man yung nangyayari sa ating buhay dito sa lupa, can never be compared doon sa pag-asa na ipinangako sa atin. Yun ang dapat maunawan natin sa kwento ng Jeremiah 29:11. Kaya sabi niya dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 40, verse 5, na kung ito yung ating pangunawa, abay mga kapatid ko, sa mga desisyon natin sa buhay, isasaalang-alang natin ang salita ng Ama. At hindi natin isasaalang-alang yung ating mga gusto sa buhay, yung mga pangarap natin na makapagtayo ng mansyon, makabili ng napakagandang sakyan, makapagsuot ng mga mamahaling damit, makapaglagay ng maraming alahas sa sarili. Abay mga kapatid ko, hindi yun ang ating iisipin na mga anik-anik natin sa buhay. Sabi dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 40, verse 5, marami o Amang Yahweh kong Ama ang mga kagilagilalas na mga gawa ng iyong ginawa. At ang iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa sa mabibilang. Yun daw ang isipin natin. Na one way or the other, mas marami ang pagpapala ng Ama sa atin. Yung maipamulat man lamang sa atin ang buhay na walang hanggan sa pananampalataya natin sa kanyang bugtong na anak is more than enough na tayo po ay
magtiwala doon sa pagpapalang ipinangako sa atin. Asahan po natin mga kapatid ko na sa ating pagdedesisyon sa buhay, isaalang-alang natin yung ipinangako ng Ama sa atin. Hindi natin dapat isaalang-alang yung laki ng ating sasahurin sa ating mga trabaho, samantalang isasakripisyo natin ang ating pananampalataya. Hindi natin isasaalang-alang yung ating maiipon para may makabili tayo ng ating sakyan, samantalang isasakripisyo natin ang ating mga oras sa ating pananampalataya. Hindi natin iisipin yung pangarap natin magtayo ng mansyon dahil sa laki ng ating masasahod at tayo magtatrabaho ng 24/7 at wala na tayong pahinga sa ating mga sarili. Dahil iniisip natin na mas sasaya tayo sa mansyon o sa sasakyan o sa laki ng sahod o sa ganda ng damit o sa dami ng mga alahas. Bay mga kapatid ko, kung yun ang pinapangarap natin sa buhay, kapatid ko, hindi para sa iyo ang pananampalataya. Hindi para sa iyo ang pananampalataya. Sundin mo na lang yung sinabi ni Solomon. Anong sabi ni Solomon? Kumain ka, sabi niya. Magsaya ka, sabi niya. Gawin mo yung mga pagpapasaya sa puso mo, sabi ni Solomon. Dahil bukas mamamatay ka. Yun ang gawin mo, kapatid ko. Hindi para sa iyo ang pananampalataya. Bakit? Dahil ang kapusuan mo, hindi galing kay Amang Yahweh. Galing sa sanlibutan. Pero bakit tayo nagpupumiglas para umalis sa sanlibutan? Dahil lahat tayo, one way or the other, galing sa sanlibutan. Dahil nananampalataya na mas maganda yung ipinapangako ni Amang Yahweh sa atin na buhay na walang hanggan. And anong sabi ni Saulo? Hindi maikukumpara, sabi ni Saulo, sa ganda at kariktan ng mga bagay na naghihintay sa atin. Hindi pa daw pumasok sa puso ng tao. Ano po? Hindi pa daw pumasok sa puso ng tao. Kaya kapatid ko, sa pagdidesisyon mo sa buhay, alalahanin mo ang mga sulat na ibinasa sa atin ng mga apostol. Kaya sabi niya dito sa Santiago chapter 4 verse 4. Santiago chapter 4 verse 4. Santiago. James ay pagtatapos ng Hebrew. Kayong mga mangangalunya. Now, sino yung mga mangangalunya dito? Ito ba yung mga nakikiapit? Hindi. Ang mga mangangalunya rito ay yung mga ipinapanguna ang pagtitiwala maliban kay Amang Yahweh. Meaning lahat, pinapangarap maliban kay Amang Yahweh. Lahat, sinasaligan maliban kay Amang Yahweh. Lahat, nauuna maliban kay Amang Yahweh. Sila yung mga mangangalunya. Meaning hindi nauuna si Amang Yahweh. Bakit? Narinig natin yung kautusan kanina. Lahat ng kautusan, sabi niya, ay maipapako sa dalawa. At ano yung una at pinakamahalagang utos? Mahalin mo si Amang Yahweh sa ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. That is the first and foremost. Now, the rest, anik-anik na lamang. Now, tanong, pag hindi yun ang nasa unang nating listahan, then, baka mabilang tayo sa masasabing nangangalunya. Meaning, hindi natin ipinapanguna si Amang Yahweh. Kumbaga sa asawa, kayo mga may asawa, alam niyo ang kwento. Pag sinabing may asawa ka, dapat, ang nauuna palagi sa listahan ng iyong asawa, ang iyong asawa. Nauuna siya palagi. Ano po? Hindi siya dapat nasa huli. Dahil kung tatanungin ka, alin ang mas gugustuhin mo na manatili sa iyo? Yung kotse o yung asawa mo? Yung bahay mo o yung asawa mo? Yung anik-anik mo o yung asawa mo? Abay mga kapatid ko, dapat tayong maging loyal sa ating mga asawa at ang asawa natin ay ang ating pananampalataya dahil ito yung binigay ng rabay sa atin. Not to mention, as sinabi ng ating mga apostol, binili na tayo ng rabay ng kanyang sariling dugo. At kaya tayo hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili, kundi pag-aari na tayo ng rabay. Kaya sabi ng Apostol Santiago, kayong mapangal niya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan
sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Ama. Ayan, anong sabi ko kanina? Kung ang pinapangarap ninyo at mga pinapahalaga nyo sa buhay ay yung hindi sa ipinapangaral ng Ama at ng Rabay, abay kapatid ko, hindi para sa iyong pananampalataya, ikaw ay para sa sanlibutan. At kung ikaw ay para sa sanlibutan, anong sabi ng Apostol Santiago? Hindi ba ganinyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan? Pagkaibigan mo ang sanlibutan. Mas gusto mo ng bahay, kotse, magagandang damit, alahas, mga anik-anik sa buhay, at alwan sa buhay, kaysa sa pananampalataya, kaysa sa pagsamba, kaysa sa aral ng Ama. Abay kapatid ko, kaibigan ka ng sanlibutan. At anong sabi ni Santiago? Ikaw ay nakikipag-away sa Ama. Dahil sinabi ni Santiago, sino man ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Ama. At kung ikaw ay kaaway ng Ama, ano ang pagpapalang naghihintay sa iyo? Abay, papalitan ko, ano ang kaparusahan naghihintay sa iyo sa mga kaaway ng Ama? Alam niyo po ba kung bakit ginawa ang impyerno? Ang impyerno ay ginawa para kanino? Sa mga kaaway ng Ama. Now, hindi kasama ang tao doon sa dadalhin sana sa impyerno dahil ang ilalagay lang sana ng Ama doon sa impyerno ay ang demonyo at ang kanyang mga kampon dahil sila yung kaaway ng Ama in the beginning. Pero dahil ikaw, kapatid ko, ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan at hindi mo ipinapanguna ang pananampalataya na ipinamana sa iyo ng ating rabay, then nagiging kaaway ka ng sanlibutan. Bakit? Sa pagdedesisyon mo sa buhay, sino ang nahuhuli sa listahan? Hindi ang ating Ama, kundi yung mga nasa sanlibutan ang nasa listahan. Kung mamimili ka araw ng pagsamba o ikaw ay maghahanap buhay para sa ikalalago ng iyong mga tinatawag na negosyo. O ikaw ay hindi sasamba dahil yung anak mo ay kailangan kanya. Or anything for that matter ay iyong ginagawa maliban sa pag-aalala na ito'y araw ng pagsamba para sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua. Kapatid ko, hindi para sa iyo ang pananampalataya. Ngayon pa lang, kapatid ko, tanungin mo na ang sarili mo kung sino ang iyong mas pinapahalagahan sa buhay na ito. Ano po? Nasa sangandaan ka ng buhay. Ikaw ba'y liliko sa kaliwa, liliko sa kanan, o didiretso ka sa pananampalataya? Regardless kung ano yung nararanasan mo sa buhay. Magtitiwala ka sa Ama dahil ito yung pinangako sa iyo. Ano po? Sana ganun yung mangyari. Kaya sa pagdidesisyon mo sa buhay, sino ang inaalala mo? Kanino ka humihingi ng payo? Sino ang nakakapag-impluwensya sa iyo? Kaya sabi dito sa aklat ng Pilipos ni Apostol Saulo, Pilipos chapter 4, verse 6 and 7. Ito. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Now, ito pa yung nangyayari sa ating buhay. Itaas niyo kamay ninyo. Siguro kay Nana Imbit masasabi ko para sa kanya ito. Sa mga tumanda na sa pananampalataya, siguro masasabi ko ito'y para sa atin. Hindi tayo nababalisa sa anumang mga bagay. Pero sa mga nagkakaroon ng crossroads sa buhay na hindi nila alam kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, or kung minsan nagtatanong sila kung ito ba'y gagawin nila o hindi, o kung minsan nagtatanong sila kung anong kanilang uunahin ng asawa o pananampalataya, ang anak o pananampalataya, ang kanilang trabaho o pananampalataya, ang kanilang ikabubuhay o pananampalataya, ang kanilang buhay o pananampalataya. Sabi ni Apostol Saul, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. We wish na ganito na tayo, ano po. Pero until then, pag hindi pa tayo umabot sa ganitong bagay, until then, ano po,
hindi pa po tayo matured sa pananampalataya. Now, hindi ko sinasabing wala tayong pananampalataya. Ang sinasabi ko, hindi pa po tayo matured sa pananampalataya. Kapag tayo po ay nakapagsasalita ng katulad ni Nanay Imbe, na regardless kung anong mangyari sa kanya dito sa buhay na ito, hindi niya gigibap ang kanyang pananampalataya. Then, that is maturity. But until then, hindi pa po tayo handa. Kaya sabi na Apostol Saulo, huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay. Now, sa mga may asawa at sa mga may anak, pag dumarating yung punto na tayo po ay mamimili between them at sa pananampalataya, ni minsan ba tayo ay nagkaroon ng dalawang pag-iisip na it's either them or pananampalataya? Pag tayo po ay nagkakaroon pa ng dalawang kaisipan, pag dumarating yung ganong punto, may mga kapatid ko, hindi pa tayo handa. Ano po? Kaya sabi ni Saulo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ito na dapat yung tunay na nananampalataya at medyo, kumaga lumago na sa pananampalataya. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Ama. Nakakalimutan natin ito. Na in everything that we want, in everything that we need, hindi natin dapat ikabalisa. It's either they come or not. Kung ito man ay darating o hindi, hindi magbabago ang ating pananampalataya. Ano po? Yung ating kahilingan man ay dumating o hindi mangyari, ganun pa rin yung pananampalataya natin. Kung dumating yung pananampalataya natin, pupurihin natin si Amang Yahweh. Kung hindi man dumating, pupurihin pa rin natin siya. Bakit? Dahil alam natin, kung nauunawaan na natin, of course, nang ibibigay ni Amang Yahweh na hindi sa ating hinihingi ay mas maganda doon sa ating ini-expect o inaasahan. Ganun dapat yung ating magiging pangunawa. Dahil at the end of the day, sa mga nananampalataya, it is for the better. Sa mga nananampalataya, ulitin ko sa mga nananampalataya, it is for the better. Kung hindi man dumating yung hinihingi mo, kung hindi man ibigay ng Ama ang hinihingi mo, may mas magandang inihahanda si Amang Yahweh sa iyo. Ano po? Ito yung crossroad ng ating buhay sa ating pagdedesisyon. Kung uunahin natin si Amang Yahweh, sabi niya, tayo ay manalangin ng may daing at pasasalamat. Yung kahilingan ni kapatid na Henrito, narinig ni Amang Yahweh ang kahilingan niya, and at his time, hindi sa panahon ni Henrito, kundi sa panahon ni Amang Yahweh, ibibigay niya ang kanyang gusto. Yung hinihiling niya. Kung hindi man dumating, may darating na mas maganda. Yun ang aking pangunawa, kapatid na Henrito. At sa mga kapatiran natin na may mga hinihingi, in His time, ibibigay po niya. But until then, anong sabi na po sa Saulo? Huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Huwag niyong problemahin o huwag niyong pag-isipan o huwag niyong aalalahanin ang mga bagay na hindi pa dumarating. O yung mga nangyayari sa inyong buhay na ito'y magiging kadahilanan para tayo ipanghinaan ng pananampalataya dahil nasa huling listahan si Amang Yahweh. Ano po? Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi na dito sa Lucas chapter 10 verse 41. Lucas 10:41. Anong sabi niya dito sa Lucas chapter 10:41? Lucas 10:41, sabi po niya rito, 10:41. 10:41 ba? 10:41, anong sabi niya dito? Ehemplo ito ng isang nananampalataya. Pero sabi niya, datapwat sumagot ang rabay at sinabi sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag saan? Tungkol sa maraming mga bagay. Now, alam natin ang kwento ni Martha, tama? Yeah. Si Martha ay kapatid ni Miriam, kapatid ni Lazarus. Ang kwento rito ay dumaan minsan sa bahay nila ang ating rabay. One time lang, one time. Pero instead na
bigyang pagkakataon ni Marta ang pagdating ng rabay para first hand niyang marinig ang kwento ng kaharian ng Ama. Dahil dumalaw minsan lang nangyari ang rabay sa kanyang tahanan. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil nababagabag siya ng maraming bagay. Now, paano natin ito ihahambing sa ating buhay? Ang ating buhay dito sa lupa, ilang beses ba? One time din. Hindi na tayo babalik pa uli sa mundong ito. Hindi na tayo babalik pa sa mundong ito. And instead na pagtuunan natin ng pansin yung pag-asa na ibinigay sa atin, dahil before this pag-asa, bago ang pag-asa na ibinigay sa atin, tayo po ay diretso sa dagat-dagatang apoy. Alam po natin yung kwento. Tayo po'y diretso sa dagat-dagatang apoy, pero nang tayo po ay nabiyayaan para maunawaan ang pagpapala ng Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, nabigyan tayo ng pagkakataon. And dahil doon, naisulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Now, ang ating mission, supposedly, after na naisulat yung pangalan po natin, panatilihin yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Uulitin ko, panatilihin. Why? Dahil may tendency na baka mabura yung pangalan natin. Dahil alam natin ang kwento na ang manatiling tapat sa pananampalataya hanggang wakas. Anong sabi niya? Ang siyang maliligtas. Hindi ipinangako ang pananampalatayang magliligtas sa lahat kung tayo po itatalikod sa pananampalataya. Alam natin ang kwento na sinasabi na hindi malulugod ang aking kaluluwa sa iyo, sabi ng ating rabay. Ano po? At hindi siya mamamalagi doon sa mga tumatalikod. Therefore, ang mission sana natin ubusin natin ang ating natitirang panahon dito sa lupa nang tayo'y manampalataya na hanapin ang kaluguran ng Ama. Hanapin sana natin ang kaluguran ng Ama. Bakit? Nakalimutan ba natin ang kwento sa aklat ng proverbio? Ang proverbio ba yun? No, aklat ng mga awit, hindi proverbio. Aklat ng mga awit. Aklat ng mga awit. Aklat ng mga awit, chapter 37. Yan, tingnan natin kung tama ba ako na aklat ng mga awit. Aklat ng mga awit, verse 4. Ito yung paborito ng aming anak na dalaga. Ayan. Ito yung paborito niya. Kaya lahat ng kahilingan niya na hinihiling niya, one way or the other, ibinibigay ng Ama sa kanya. Sabi niya, hanapin mo, sabi niya, kay Amang Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Now, paano ba natin hahanapin ang kaligayahan kay Amang Yahweh? Now, ang maghanap po ng kaligayahan ni Amang Yahweh is kapag araw na ng pagsamba, natutuwa ka. Hindi mo dinadrag ang sarili mo para pumunta sa kapilya. Hindi yung parang excited ka na gumising kapag araw ng pagsamba. Bakit? Kasi araw ng pagsamba. Kapag araw ng pag-aaral, excited ka. Bakit? Gusto mong makarinig ng aral. Hindi yung inaantok ka, nawala ka man lang. Kumbaga, parang nilukuban ka ng langit at lupa. Parang hindi ma-drawing ang pagmumukha mo pag-araw ng pagsamba. Para bang napakabigat ng loob mo pag-araw ng pagsamba. Mas gusto mo yung araw ng trabaho. Bakit? Para makapaghanap ka ng pera, abay kapatid ko. Hindi mo mahahanap ang kaligayahan kay Amang Yahweh pag ganito yung nararamdaman mo. Yung maramdaman mo na kapag ikaw ay nakakatulong sa kapatid, abay, para ka nakakaramdam ng katuwaan na hindi mo may paliwanag. It is something na hindi may papaliwanag ang kaligayahan mo pag nakakatulong ka sa mga nangangailangan kapatid mo. Hindi mo may papaliwanag. It is so good feeling. Dahil si Amang Yahweh magbibigay sa iyo ng kanyang kaligayahan sa iyo. Mararamdaman mo yung kaligayahan sa puso mo. Na makita mo na kahit papaano yung kapatid mo na hindi kumakain nakakakain na ngayon. You have that feeling na yung parang napakabuti ni Amang Yahweh. Matutuwa ka na pupurihin si Amang Yahweh. Ganun ang paghahanap ng kaligayahan kay Amang Yahweh. Ano po? Now, hindi ito mangyayari sa atin
kung hindi natin hahanapin una si Amang Yahweh first and foremost sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya kapag ginawa natin yun, anong sabi niya? Ibibigay niya sa iyo ang nasa ng iyong mga puso. Hindi ginawa ni Amang Yahweh na tayo ay umiyak na lamang dito sa lupa. Hindi po yun ang kanyang plano. Alam niyo po, ang plano niya in the beginning, nilikha niyang sanlibutan para sa ating rabay at para sa ating magmamana. That is the plan in the beginning. Kaya nga ginawa niya si Adan at si Eva na magkakaroon ng buhay na walang hanggan forever. That is the plan. Pero we messed it up. Kaya tayo binibigyan ng second chance na ibabalik ang ating mga sarili sa kanyang harapan balang araw. And this is our chance this time. There's only one chance for us. Ulitin ko, hindi na tayo mabubuhay pang ulit sa sanlibutan. Huwag nating gayahin si Marta. Marta, naliligalig ka sa napakaraming mga bagay. Bumalik pa ba ang rabing sa kanyang bahay? Again, never. Hindi na po bumalik. Hindi na po nasulat sa kwento. Ito'y ipinamulat sa atin na pangunawa na one time lang yung pagkakataon na ibibigay sa atin. Ano po? Huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin. Sunod na kwento. Ano bang sinabi ko? Lucas 10:41. Ano po? Mateo chapter 13 verse 22. Mateo 13:22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiini sa salita at siya'y nagiging walang bunga. Ouch. Ito po yung mga kapatid po natin na nananampalataya. Nakakarinig ng mga salita. Now, pero sa pagdaan ng araw, ano po? Dahil sa ito po yung reason. Dahil sa pagsusumakit nila na makamtan mula sa sanlibutan ang mga pangarap nila sa buhay. Bakit? Hindi si Amang Yahweh ang pangarap nila. Nauulitin ko uli yung unang verse natin. Magtiwala ka kay Amang Yahweh, hanapin mo ang kaligayahan kay Amang Yahweh. Unahin mo si Amang Yahweh. Yun yung ating verse. Ano po? In everything that we do, sa ating pagdidesisyon, sa ating mga gusto sa buhay, sa ating mga binabalak sa buhay, laging dapat nasa unang listahan si Amang Yahweh. Pero sa mga kapatiran natin na nakakarinig sa salita ni Amang Yahweh, pero ang nasa listahan nila ay yung nasa sanlibutan, yung pangarap nila sa sanlibutan, yung gusto nila sa sanlibutan. Anong sabi niya? Yung mga salitang kanilang naririnig ay hindi po namumunga. Nasisikil ng kanilang gusto sa sanlibutan. No wonder, hindi po sila lumalago sa pananampalataya. No wonder, isinasakripisyo nilang pananampalataya. No wonder, hanggang ngayon, hindi sila makahanap ng kapayapaan sa kanilang pananampalataya. No wonder, hindi nababago ang kanilang buhay at nagkakaroon ng tinatawag ng katiwasayan sa kanilang sariling mga pamilya. No wonder. Bakit? Mali ang ating pinangarap na mangyari sa ating buhay nang tayo pinanampalataya. No, hindi ko sinasabi na wala kayong pananampalataya. Sinasabi ko, eto yung mga kapatiran natin na may pananampalataya, pero ang puso ay nasa sanlibutan. Kaya mga kapatid ko, tayo ang makasasagot sa katanungan ito ng Rabay kung saan yung ating kapusuan. Sino ang nauuna sa listahan sa sanangdaan ng ating buhay? Kanino tayo kukuha ng payo? At anong daan ang ating tatahakin? Nasa daan na tayo ng pananampalataya. Tayo ba'y didiretso sa pananampalataya at hindi natin iindain ang kaliwa o kanan ng buhay? O tayo ay magdidesisyon at
magtatanong sa ating sarili, magpapatuloy ba ako sa pananampalataya? Didiretso ba ako sa pananampalataya? Or parang mas maganda ang kabig dito sa kaliwa? O parang mas maganda ang nakikita kong buhay ko sa kanan? Bakit? Dahil mas iniisip mo yung ganda ng trabaho mo maaari, yung promosyon na nakikita mo maaari, yung mapapangasawa mo mas doon ka mapapalugod kaysa sa pananampalataya mo maaari. Abay kapatid ko, at the end of the day, tandaan mo yung aral. If nauunawaan mo yung aral, work at your own salvation with fear and trembling. At the end of the day, kapatid ko, ikaw ang gagawa ng hihigaan mo. You make your own bed, you sleep on it. Yun pong ibig sabihin sa English. Ikaw ang gumawa ng sarili mong higaan, ikaw ang gumawa ng sarili mong papag, higaan mo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong desisyon. Ako na kapatid mo sa pananampalataya, ang mga pastor natin sa mga pananampalataya, ang mga deacon po natin sa ang mga matatanda natin sa pananampalataya, they can give you advice. Magbibigay po sila ng payo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon sa sarili mo. No po? At the end of the day, ikaw pa rin magdidesisyon sa sarili mo. Kaya sabi niya dito sa Roma chapter 14 verse 17, Roma 14:17. Ito pa po ang dagdag. Roma 14:17. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, that is true. The moment po na tayo nanampalataya, tayo na po yung pag-aari ng ating Rabay. Kung nauunawaan po natin. That's why in everything that we do, ano po? Isipin sana natin ang Rabay. Now, nasa atin na kung sinasarili natin ang ating sarili at hindi na natin binibigyan diin at isinasaalang-alang ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng Rabay. Sayang kapatid ko ang pagpapala na ibinigay sa iyo ng Rabay. Ibinigay sa atin ng Rabay para po tayo ay magkaroon ng pangunawa sa mga nangyayari sa ating buhay at unahin natin ang Rabay sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi niya dito sa Lucas chapter 12 verse 15, ito ang sabi niya sa Lucas, kung nauunawaan na natin ito ay pray na maging anong tawag dito? Maging panuntunan natin sa buhay. Lucas chapter 12 verse 15. Alam niyo, napakahirap itong gawin. Pero sa mga natuto na sa buhay, itataas ko ng kamay ko dahil ako'y natuto salamat sa Rabay. Si Nanay Imbit, si Nanay Ligaya, si Nanay Nympha, I believe. Pero sa mga hindi pa po makapagsasabi na kaya na nilang balikatin ang salitang ito, abay kapatid ko, ipanalangin natin na sana dumating ang araw maabot mo rin ito. Sabi niya dito sa 14:15, at sinabi niya sa kanila, sinabi ng Rabay, mangagmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Ano pong sinasabi niya? Mag-ingat kayo, sabi ng Rabay, at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Anong sabi kanina ni Apostol Santiago? Kayong mga mapangalunya. Bakit? Dahil ang mga puso nyo ay nasa sanlibutan. Yun ang sabi ni Santiago. And then sabi dito ng Rabay, mag-ingat kayo at mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Lahat ng kasakiman, meaning lahat ng kasakiman ay nasaan? Nasa sanlibutan. Nasa paligid natin. Now, alin ang uunahin mo? Kapag inuna mo ang lahat maliban sa Ama, that is kasakiman. Bakit? Binili ka ng Ama ng dugo ng Rabay, meaning pag-aari ka na ng Ama, pag-aari na tayo ng Rabay. So, anything na tayo mag-isip, maliban sa mga salita ng Ama at sa kanyang ikaluluwalhati, it is kasakiman. Anything that we do and desire sa ating sarili na hindi ayon sa salita ng Ama, baka tayo po ay magkasala, it is kasakiman. Meaning, ipinapanguna natin ito first and foremost. Yun pong kasakiman. Ano po? First and foremost. Ano pong sabi ng Rabay? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay
na tinatangkilik niya. Yun ang makamangyari sa atin. Na dahil sa kagustuhan po natin na maangkin ang sanlibutan, maramdaman ang sanlibutan, ay yung mga anik-anik natin sa buhay na gustong makita sa ating mga sarili. Mailagay na titulo sa ating mga pangalan. Makalimutan natin ang kwento na tayo po ay inihahanda ng Rabay para sa kanyang paghahari balang araw at magmamana tayo ng kanyang kaharian. Hindi ang sanlibutan ito ang ating mamanahin, mga kapatid ko. Kaya in everything that we do na may kinalaman sa sanlibutan, iiwanan natin balang araw dahil ang sanlibutan ito ay susutugin sa apoy balang araw. Now, alam natin sana yung kwento. Pero bakit hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon mas inuuna natin ang... Now, hindi ko sinasabi na wag natin gawin ang mga pangangailangan natin sa sanlibutan. Hindi ko sinasabi po. No po? Gawin po natin yung gagawin natin as pangangailangan natin sa sanlibutan. Kailangan natin kumain, kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin magkaroon ng kahit papaano mga bagay na ating mga pangangailangan. Kailangan po natin yun. Hindi po pinagbabawal ng ating Ama, hindi po pinagbabawal ng Rabay. Pero wag naman nating higitan yung pangangailangan. At isasakripisyo natin ang ating mga pananampalataya at salita ng Ama dahil sa ating mga kagustuhan. Yun ang pagkakaiba. Yung ating mga pangangailangan, mauunawaan ng Ama sa ating pag-unawa. Yung ating mga kagustuhan at mga anik-anik sa buhay, at isasakripisyo natin ang pananampalataya, yun ang masasabi ko na baka hindi ito kasama sa uunawain ng Ama balang araw sa kanyang araw ng paghuhukom. Hindi ko po sinasabing absolute, ano po? Ang sinasabi ko, baka ito'y kasama sa mga sasabihin ng Ama na hindi niya uunawain sa araw ng kanyang paghuhukom. Bakit? Nagbigay na siya ng kanyang mga kautusan tungkol sa mga bagay na pinag-aaralan natin. Katulad ng ibinigay ng Rabay. Nung sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Kung isasakripisyo mong pananampalataya para magkaroon ka ng mansyon, that is kasakiman. Kung isasakripisyo mo ang araw ng pagsamba para magkaroon ka ng mga anik-anik sa buhay, that is kasakiman. Kung isasakripisyo mo ang pananampalataya sa Rabay at paggawa ng pagtulong sa mga nangangailangan kaysa sa mga anik-anik mo sa buhay, that is kasakiman. Ang Rabay mismo ang nagsabi, kaya ang salita ng Rabay ang hahatol sa atin balang araw. One way or the other, haharap tayo sa ating manunubos. Haharap tayo sa ating hukom. Sa ating sangangdaang buhay. Sa sangandaan ng ating buhay, alin dito yung ating tatahaking daan? Ano po? Kaya sabi dito sa unang Korinto, chapter 6. Unang Korinto. Yeah. Unang Korinto chapter 6. Unang Korinto chapter 6. Chapter 6 verse 17. Ngunit ang nakikisama sa Rabay ay kaisang espiritu niya. Sa lahat daw ng mga binili ng Rabay ng kanyang dugo, sa mga nabiyayaan ng pananampalataya, kaisa daw tayo ng Rabay. Kaya kung tayo kaisa ng Rabay, sabi niya, magsitakas kayo sa pakikiapid. Now, again, yung pakikiapid dito, hindi yung pagkakaroon ng maraming asawa. Hindi po ito ang pakikiapid. Ang pakikiapid na sinasabi po dito is, again, yung sinasabi ko sa atin na kung uunahin natin sa listahan ang mga bagay maliban sa Ama at sa ating Rabay, that is pakikiapid. Ano po? Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan. Meaning, nasa sanlibutan. Now, tayo ay katawan ng Rabay, tama. Kung tayo po ay mananampalataya na tayo pag-aari ng Rabay, din tayo ay katawan ng Rabay. Kaya tayo ay nasa loob ng kanyang asamblea. Ngunit ang gumagawa ng ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay pagkakasala laban sa kanyang sariling katawan, laban sa kanyang asamblea, which is true. Kaya anything na ginagawa po natin na hindi ayon sa kalooban ng ating Ama, sa kautusan ng ating Rabay, sa kanyang mga salita,
it is against His assembly. Hindi po dapat makita ito sa assembly ng Ama. Kaya tayo may mga sinasabing kautusan na makita natin sa ating mga asimilya, sa mga kapatiran po natin na hindi dapat maging dahilan para masabihan ng ating asimilya ay gumagawa ng kalikuan. Hindi ba ganinyo nalalaman ng inyong mga katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo na tinatanggap ninyo sa Ama at hindi kayo sa inyong sarili? Bakit? Sapagkat kayo binili sa halaga. At napakahalaga ng ipinambili sa atin. Ang dugo ng ating Rabay na nabubo sa tubos. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Ama. Paano natin luluwalhatiin ang ating Ama? Sa pamamagitan ng ating katawan, meaning sa pagsunod sa kanyang kalooban. Sa paglagay sa unang listahan natin ang kalooban ng Ama. Sa sangandaan ng ating buhay, huwag nating kalimutan ang ating Ama ay mauuna sa listahan. Ang pagganap ng kanyang kalooban ang mauuna sa listahan. Ang paggabay niya sa atin sa ating mga desisyon sa buhay dapat nakasalalay sa mga aral na narinig natin. Kung mangailangan tayo ng tinatawag na mga payo, dingid natin ang mga ipinadala ng ating Ama na siyang tutulong sa atin. Kaya sabi niya dito sa Colossus chapter 3, verse 23 and 24. Anumang inyong ginagawa ay gawin ng buong puso na gaya ng sarabay at hindi sa mga tao. In everything that we do daw, sa lahat ng ating mga ginagawa, itanong natin sa ating sarili, kung ito'y gagawin mo sa rabay, matutuwa ba siya? Huwag mo daw gawin sa tao. Isipin mo daw ng everything sa sangandaan ng buhay mo. Kung ito'y gagawin mo para sa rabay, ito ba'y makakabuti? Ito ba'y magugustuhan niya? Yun ang ating magiging anong tawag dito? Magiging measurement, magiging kasukatan. Yamang inyong nalalaman ng ating rabay ay tatanggapin ninyo ng ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa rabay, Yeshua Messiah. Ang pinaglilingkuran daw natin, hindi ang tao, kundi ang ating rabay, Yeshua HaMashiach. Kaya we pray, na sana sa mga ginagawa po natin, isipin natin na ito'y para sa rabay. Sa ating mga pagpapagal, isipin natin na ito'y para sa rabay. Alam niyo yung mga nangangasaba, hindi po natin sila binabayaran. Yung pong mga nangasaba na naman na pumunta ng Surigao, madaling araw po na nagbiyahe po sila. Bago po sila nagbiyahe, tumawag pa po sila dahil kailangan nilang ipagawa yung kanilang tricycle na gagamitin sa pagpunta doon. Halos 10 oras sa tricycle po sila sumasakay. Ano pong dahilan kung bakit sila pupunta sa Surigao at dadaan sa Cotabato? Para mga saba. May bayad po ba sila? Wala. Wala po silang bayad. Iiwanan nila ang pamilya nila? Yes. Sa pupuntahan nilang lugar, hindi nila alam kung sila po'y tatanggapin o hindi. Hindi nila alam kung may magpapakain sa kanila. Hindi nila alam kung may tutulungan sila. Pero, ang tanging pag-asa nila, sila'y darating ng maayos sa kanilang lugar na pupuntahan. Ang kanilang pag-asa na yung kanilang ginagawa para sa rabay at ang pag-asa lang nila at panalangin nila, sana salubungin din sila ng rabay sa kanilang pagdating sa lugar na pupuntahan nila. Sana may makakain sila. Sana may matutulugan sila. Sana magiging maayos ang pag-aaral nila. Sana, makabalik sila ng payapa sa kanilang kanyang-kanyang tahanan. Yun pong pag-asa nila. Now, hindi pa po tayo ganun yung ibinigay na hanap buhay sa atin. Alam ko, napakahirap ng gawaing ibinigay sa kanila ng ating rabbi. Pero sila po ay natutuwa na ganapin yung gawaing ibinigay sa kanila. Now, sa atin, na nakikinig sa aral,
para lang muna sa ating sarili dahil hindi pa tayo tinawag para sa ganitong mga gawain. Now, hindi ba natin mapapanuto ang ating buhay para sa ikalulugod sa pangalan ng ating Rabay? Kung ang gawain ibinigay sa atin ay para gawin tayong maging mabubuting halimbawa una sa ating pamilya, sa ating asawa at sa ating mga anak, hindi ba natin ito magagawa para sa kaluguran ng ating Rabay? Samantalang pare-pareho tayong binili. Walang ibinabayad sa akin. Now, sino sa inyo nagbabayad sa akin para gawin ang aking gawain? Wala po. Wala akong hinihingi maski 5 sa kahit kanino. Ganun din sa ating mga pastor, ganun din sa ating mga elders na nagbibigay ng payo. Ang ating pangarap, ang ating pag-asa ay sa Rabay. That is why sabi niya, gawin natin ang mga bagay na ginagawa natin hindi sa tao, kundi sa Rabay. Bakit? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang misyon sa buhay. No po? Now, sa ating nananampalataya, lalo na po sa mga nagsisimula sa pananampalataya, for now, ang ating misyon sa ating sarili ay ganapin ang kalooban ng Ama. Kahit pa paano, magsimula tayo doon. Pero kung doon ay nahihirapan na tayo, bakit? Dahil mas iniisip natin ang sanlibutan kaysa sa ating sariling kaligtasan, abay inuulit ko uli, hindi para sa atin ang pananampalataya. Ano po hindi para sa atin ang pananampalataya? Sayang ang pagkakatawag sa atin ng Rabay kung ganitong gagawin po natin. We pray na hindi ito mangyari. Ano po? We pray na hindi ito mangyari. Kaya sabi niya dito sa Aklat ng Kawikaan, chapter 8, verse 10, we pray na hindi ito mangyari. Ano po? Dahil sayang ang pagkakataon. Sayang yung pakikinig mo ng 2 oras, kapatid ko. Ano po? Sayang yung mga aral na narinig mo kung ito'y hindi tumimo sa iyo. Anong sabi niya dito sa Proverbs chapter 8, verse 10? Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak. Now, alin ang una mong pipiliin? Yung turo o ang pilak? Now, paano mo ito pagpipiliin? Kapag may aral ng pagsamba, may aral, pero ikaw ay may pupuntahan o ikaw ay maghahanap buhay. Ang tanong, alin ang pipiliin mo? Ang aral o ang pilak? At ang kaalaman ng higit kaysa dalisay na ginto, o ang pagkaunawa at pagkatuto o dalisay na ginto. Now, it's up to us, mga kapatid ko. Tayo mamimili at the end of the day. Sabi nga namin, hindi namin kayo mapipili. Ano po? Hindi kami nangangako na ang pagkaroon, ang pagdaan o pagkakaroon natin at paglakad natin sa pananampalataya is a walk in the park. Narinig na natin ang aral na ito. Ano po? Sa sangandaan ng ating buhay, hindi ko may papangako bilang inyong piniling mangunang pastor, ano po, na ito ay magiging maayos at magiging smooth. Ang may papangako ko lang, ayon sa salitang narinig ko sa Rabay, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Yun ang ipinangako niya sa atin. Sasabayan po niya tayo. Hindi po niya tayo aalisin sa daang ibinigay niya sa atin. Bagamat ito kung minsan ay medyo mahirap na daan. Kumbaga hindi siya sementadong daan. Kung minsan baku-baku. Kung minsan naman medyo may semento. Kung minsan talagang medyo malubak. Pero ipinangako ng Rabay, ano man yung dadaanan natin, sasamahan niya tayo. Yun ang pinangako po niya. At ako ay magtataas ng kamay na ako ay magpapatuloy sa aking pananampalataya dahil ako din ay nangangarap balang araw na makita ang mukha ng Rabay at makamtan ko rin yung ipinangako niyang buhay na walang hanggan balang araw. I pray na mangyari din sa akin dahil nasusulat, we work our own salvation. Tayo po ay magpapagod sa ating sariling pagkakaligtas. Kaya sabi niya, tanggapin mo ang aking turo at huwag ang pilak. At hanapin mo ang kaalaman ng higit kaysa dalisay na ginto. Kaya ang tanong, hanggang saan yung pwede natin gawin sa pananampalataya? Now, maalala nyo si Amang Abraham na siyang patriarka ng ating pananampalataya. Now, maalala niyo ang kwento ni Abraham nung una siyang tinawag?
Ito na po yung huli nating talata, huling kwento. Dito sa aklat ng Genesis, chapter 12. Ito ang sinabi kay Abraham. Genesis chapter 12. Sabi niya dito, at sinabi nga ni Amang Yahweh kay Abram, nung siya pa po ay Abram pa lamang at hindi pa siya Abraham. Sinabi ni Amang Yahweh kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, 1, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, 2, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Now, anong sabi ni Abraham? Ni Amang Yahweh kay Abraham, Abraham, umalis ka sa lugar mo, sa iyong komportableng lugar, kung saan ka lumaki, na marami kang kakilala, mayroon ka ng hanap buhay, mayroon ka ng mga pag-aari, umalis ka dyan sa lugar mo. Iwanan mo ang iyong mga kamag-anak, yung mga nagpapasaya sa iyo sa iyong pangunawa, yung mga matatakbuhan mo kung may pangangailangan ka. Anything na ikabubuhay mo at ikakasaya mo, iwanan mo. At sa bahay ng iyong, at iiwanan mo din yung mga magulang. At ikaw ay pupunta sa lupaing ituturo ko sa iyo na hindi mo alam. Now, kung gagawin mo ito, Abraham, sabi niya Amang Yahweh, now, if you are willing, tanong sa atin, nung tayo ay magsimulang manampalataya at mabautismo, nung sabi niya, iiwanan natin ang dati nating buhay, yung gawin natin na ginagawa ng ating mga kamag-anak, ng ating mga mahal sa buhay na hindi ayon sa pananampalataya. Katulad yung patutuo ni kapatid na Brando, yung mga nagdiriwang ng Pasko na mahal natin sa buhay, yung mga nagdiriwang ng mga pagdiriwang ng sanlibutan ng ating mga mahal sa buhay, iwanan daw natin. Wag na nating pangyakapin. Talikuran na natin. Now, bagamat sila ay mga mahal natin sa buhay, hindi natin tinatalikuran yung pagmamahal natin sila. Ang tinatalikuran natin, yung mga gawa nila na nasa sanlibutan. Maging tayo po, sana ay maging mistulang mabuting halimbawa sa pagtupad ng ating pananampalataya. Kaya sabi niya Amang Yahweh kay Abraham, pag ginawa mo ito, Abraham, sabi niya, akin gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo, susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyong lahat ng angkan sa lupa. Kaya't anong ginawa ni Abraham nang marinig niya ito? Bagamat hindi pa niya masyadong kilala si Amang Yahweh. Kaya't yumaon si Abraham ayon sa utos sa kanya ni Amang Yahweh. Sinunod niya si Amang Yahweh. Now, ano doon yung pagtitiwala ni Abraham? Bagamat first time niyang marinig? Yes. Now, hindi ba ganito rin dapat tayo nang tayo manampalataya yung pagtitiwala sa atin na ibinigay ni Amang Yahweh at magtiwala tayo sa Kanya? Yes. Therefore, kung nagtiwala tayo noon nang tanggapin natin ang pananampalataya, bakit hindi tayo magtitiwala all throughout? Bakit kung kailan nasa gitna na tayo ng ating pagsamba, bakit kung kailan nasa gitna na tayo ng ating buhay at pananampalataya, saka ba tayo tatalikod at iiwanan natin ang pananampalataya? Kung tayo po ay nasa kasagsagan ng ating sangandaan ng buhay, saka ba natin iiwanan ang pananampalataya? Kung kailan nakita na natin ang pagpapala ng Ama sa atin, kung kailan naunawaan na natin yung ipinangako sa atin balang araw, saka ba natin tatalikuran ng pananampalataya? Sa sangandaan ng ating buhay, sa pagdidesisyon po natin, hindi ba natin dapat pagtiwalaan ng Ama na siyang nagbigay sa atin ng pananampalataya? Bakit? Tandaan natin ang nasusulat. Siya ang nagpasimula ng ating pananampalataya, din siya din ang tatapos. Kaya sa huling talata po natin, maalala niyong sinabi ni Josue bago po siya mamatay? Now, si Josue ay tapat na lingkod ng ating Ama. Magmula kay Moses. Ano po? Ito yung dissertation ni Josue, yung kanyang valedictory address. Huling talata ni Josue. Ano po? Josue chapter 24 verse 15. Now, mamimili po tayo sa sangandaan ng ating buhay kung kanino po tayo aasa ng ating mga desisyon at pagpapala. Kung inaakala ninyong masama na maglingkod kay Amang Yahweh, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Sino ang nasa una nating listahan? Si Amang Yahweh,
o yung tao na ating pagtitiwalaan? Sino ang pipiliin natin na pangarap nating mangyari sa buhay? Si Amang Yahweh ang kanyang buhay na walang hanggan o yung mga nasa sanlibutan? Sa mga pangyayari sa ating buhay, sa mga personal na issues ng ating buhay, sa mga pagdedesisyon sa ating buhay, sino ang nasa unang listahan? Si Amang Yahweh o yung mga mahal natin sa buhay? Sa pagdedesisyon ng ating mga hanap buhay na mga karir, sino ang nasa listahan? Si Amang Yahweh, yung pangarap nating maging CEO o maging boss o maging kahit papaano may posisyon sa trabaho, o si Amang Yahweh bagamat tayo ay walang posisyon sa ating trabaho. Sabi ni Josue, piliin ninyo sa araw na ito kung kanino kayo maglilingkod. Choose you this day kung sino yung nasa listahan, kung sino ang ating didinggin, kung sino ang mag-i-influensya sa atin sa ating mga desisyon sa buhay. Yung salita ng Ama o yung mga anik-anik natin na gusto nating makamit balang araw. Kung ang mga imahe ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoro ng ilog o ang imahe o Diyos ng mga Amoreo ng lupain ay nasa inyong tinatahanan. Pero sabi ni Josue, ngunit gayang sa akin, ako at ang aking sangbahayan, ako ang aking mga anak at ang aking mga apo. Yun ang sinabi ni Josue. Me in my household, ako at ang aking sangbahayan. Idinagdag ni Josue ang kanyang mga anak at mga apo. Ganun din ang sasabihin ko, me in my household, ako ang aking asawa, karag-karag ko, ang aking mga anak at ang aking mga magiging apo. Pagsusumakitan namin na mas gugustuhin namin na maglingkod kay Amang Yahweh. Dahil mananampalataya kami sa pag-asa na ibinigay sa amin ng aming Rabbi Yeshua HaMashiach, na balang araw kami po, tayo, sasama ko kayo kung kasama ko kayo sa pananampalataya, ay magmamana ng buhay na walang hanggan balang araw. Sa sangandaan ng ating buhay, mga kapatid ko, piliin sana natin si Amang Yahweh at ang kanyang mga salita at ang kautusan at pagmamahal at pananampalataya ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, dahil siya rin ang nagsabi, hindi kita iiwan o pababayaan man, lalong-lalo na sa darating at mga dumarating na sangandaan ng ating buhay. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Purihin ang ating Amang Yahweh at purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Shabbat Shalom po. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang tanghali po at masarap na tanghalian sa ating mga kapatiran sa bansang Pilipinas. Hallelujah.